hindi lang dapat legal ang kinonsulta nila, dapat kinonsulta nila yung may-ari ng pondo. Dapat kinonsulta nila ang taong bayan dahil ang PhilHealth ay pondo ng bayan. Instead na ilagay yan sa unprogrammed funds, yan ang nilagay nila sa programmed funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. In fact, may nabasa nga ako sa news dati that DPWH, sabi ng DPWH, may mga biglang naging proyekto sila, walang feasibility study, pero may pondo. Bago mo pondohan yan, dapat nagawa mo muna yung staff work, diba? Yung may feasibility study muna, may design. Ang ating intention po ng ating sinulong yung batas na yan, wala nang mahihirap na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Ay, talaga naman itong administrasyon na ito. Wala talagang patawad. Pondo ng PhilHealth na para sa'yo sana. Para pag nagkasakit yung mga mahihirap na Pilipino ay magagamit. Talaga naman pagdating sa pera, sa pondo, ay talagang kukunin itong administrasyon na to. Bakit kaya? Ha? Grabe, wala patawad talaga itong nasa gobyerno natin ngayon pagdating sa pondo. Hindi lang dapat legal ang kinonsulta nila, dapat kinonsulta nila yung may-ari ng pondo. Dapat kinonsulta nila ang taong bayan dahil ang PhilHealth ay pondo ng bayan. Dismayado ang mga medical practitioners sa inilabas na circular ng Department of Finance o DOF na ibabalik sa National Treasury ang nasa 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Pati yung mga nasa health, reklamo sila. Dahil kung isipin mo, mali naman talaga. Alam nyo kung bakit? Yung PhilHealth, marami pang utang yan sa mga hospital. Hindi ka na babayaran. Tapos, mayroon kang subsidy sa PhilHealth. Magkano lang? Ang liliit lang. Sa mga grupo, dapat ay ginamit ang pondo ng PhilHealth para mas mapabuti ang benepisyo lalo pa ng mga mahihirap na mamamayan. Ang pakiusap po namin, dagdagan na lang po yung benepisyo para mas medyo gumaan naman po ang kahirapan ng mga Pilipino. Paliwanag pa ng mga grupo ng medical practitioners, labag sa batas ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth alinsunod sa Republic Act 11223 o ang Universal Healthcare Law. May pamamaraan din anya sa pag-aamyenda sa naturang batas at hindi maisasantabi lang ng Appropriations Act. At ayun nga sa Universal Healthcare Law na bawal ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth. At mayroon itong mga dapat gagawin. May paraan ito. Hindi na lang to basta-basta na ililipat na lang, ililipat. Kaya ito, may mga grupo na dudulog na sa Supreme Court para dito sa ginawa ng paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Kaya upang ang issue na ito ay ma-resolve, ay minaparapat namin na mag-file ng isang petition sa Supreme Court questioning the legality and the constitutionality ng paglipat o pag-transfer ng pondo ng PhilHealth sa General Fund. Isang formal na sulat na pirmado ng mahigit 60 grupo ng mga medical practitioner ang ipapadala nila para umapila sa Pangulo. Nagtataka naman ang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI kung bakit may sobrang pondo ang PhilHealth na hindi ginagamit. Gayong may malaking bayarin pa umano ang mga ito sa mga ospital na umaabot pa ng 4 hanggang 6 na bilyong piso. Bilyon pa ang utang ng PhilHealth sa iba't ibang mga hospital. Tapos, hindi nabayaran. Tapos, halos 90 billion yung isusuli mong pondo. Sobra ko, no? Paano nangyari yun? Hindi nababayaran yung mga bilyon-bilyon pang utang ng PhilHealth. Tapos, mayroon daw sobra. Tataka lang siguro yung ating mga ibang hospitals na for the past 2 years ata or more than 2 years, meron pa silang ganyan na savings, ano? Na ibig sabihin bakit hindi yan pinambayad na lang at nagamit o kaya nagamit talaga ng ating mga ng PhilHealth para sa benefits ng ating mga members.
Nakipag-ugnayan na ang UNTV News and Rescue sa PhilHealth ngunit tumanggi pa rin ito na maglabas ng kanilang panig. Una nang sinabi ng PhilHealth na hindi makaapekto sa kanilang obligasyon sa mga miyembro ang ibabalik na pondo sa Bureau of Treasury. Katunayan, itinaas na kamakailan ng mga benepisyo at packages gaya ng dialysis, breast cancer, stroke, high-risk pneumonia, asthma at neonatal sepsis. Isinasaayos na rin umano ang mekanismo o guidelines para maisama ang open heart surgeries, COVID-19 at 2 pang cancer packages. Ang Department of Finance naman, sinabi na may maiiwan pang 500 bilyong piso sa kaba ng PhilHealth para sa pangangailangan ng kanilang mga miyembro. Magtataka ka talaga kung bakit nagkumahog itong ating gobyerno sa paghahagilap ng pondo. Bakit nga ba ganun na lang sila pag humahagilap ng pondo? Ano nga bang nangyayari? So ito, may paliwanag kung bakit na lang ganun na lang sila nagkukumahog maghagilap ng pondo ngayon. Ang sinabi sa atin ni Professor Shelo Magno tungkol sa isyong ito. Alam niyo po, ang malaking problema natin dito, mautak tong mga bumuo ng bicameral committee kasi so may budget na pinopropose yan po, program yan. Ibig sabihin, ito kailangan nating i-raise talaga yung pondo para ma-implement this year. So ang ginawa nila, yung mga pet projects nila, ano yung mga pet projects niyan? Malamang infrastructure yan. Yan nga yung mga multipurpose hall. Yung mga nakikita nating proyekto nilang nakalagay yung mga pangalan nila. Instead na ilagay yan sa unprogrammed funds, yan ang nilagay nila sa programmed funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. In fact, may nabasa nga ako sa news dati that DPWH, sabi ng DPWH, may mga biglang naging proyekto sila na walang feasibility study pero may pondo. Bago mo pondohan yan, dapat nagawa mo muna yung staff work, diba? Yung may feasibility study muna, may design, at handa na for bidding para ma-implement. Ngayon, ang ginawa nila, yung mga original proposal ng mga departamento na for implementation na, yung dapat pondohan, yan ang nilagay nila sa unprogrammed fund. I guess to put pressure sa executive department na mag-raise ng pondo para pondohan tong mga kailangan proyektong i-implement, no? Tapos pin-prioritize nila yung pet projects nila. Yun ang nilagay nila na may automatic na pondo. So talagang kung hindi mo hinihimay, nakalusot. Pero yan po ang nangyari. In fact, may constitutional question nga din po yung pag-increase sila ng unprogrammed fund. Yan naman pala. Kaya malinaw na malinaw. Nagagawan din nila kung bakit ngayon nagkumahog sila sa paghanap ng pondo. Yung pala ginagawa ng mga tinamaan ng magaling nating mga... Gitnaan na po ng taon at panahon na naman para magsumite ng pambansang budget para sa susunod na taon. Ang ehekutibo, abay nagkukumahog ngayon ang Department of Finance, katuwang po ang ilang mga mambabatas na hanapan ng pera ang mga proyekto at programa ng gobyerno na nakalista sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Heto na nga, at gusto pong pakialaman ang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation. Gustong bawiin ng national government ang halos 90 billion pesos na subsidiya po ng gobyerno para sa health insurance ng mga Pilipino.